PBB Collab 2.0. Ang di pagpili ni Lela kay Joaquin bilang kagrupo. Alam mo, sa lahat ng reactions ng tao, may halong tawa, lungkot, at konting sama ng loob, pero kung titignan natin ng mas malalim, yung hindi pagpili ni Lela kay Joaquin ay hindi simpleng pag-iwas, kundi isang desisyong puno ng maturity, respeto, at strategy. Oo, masakit tingnan, lalo na kung iisipin na last week, si Joaquin pa ang pumili kay Lela para maligtas sa nominasyon, kaya natural lang na may magsabi ng, grabe ka naman Lela, pero hindi ba minsan, ang pinakamahirap na desisyon ay yung desisyong alam mong may masasaktan, pero kailangan mo pa ring gawin para sa mas malaking larawan. Sa loob ng bahay ni Kuya, hindi lang puso ang ginagamit, utak din, tapang din, at higit sa lahat, pananagutan sa sariling journey. Maraming nagsabi na base daw si Joaquin, red flag daw, may nakaalitan, may issues, at posibleng naramdaman ni Lela na kung damay-kit siya kay Joaquin sa panahong ito, pareho silang madadami sa emosyon, sa pressure, at sa opinyon ng taong bayan, hindi dahil ayaw niya kay Joaquin bilang tao, kundi dahil gusto niyang manatiling malinaw ang kanyang desisyon bilang housemate. At dito papasok yung pinakaimportanteng punto. Hindi porket hindi ka pinili, hindi ka na mahalaga. Hindi porket iniwan ka sa isang group formation, iniwan ka na rin sa respeto. Ang ginawa ni Lela, hindi pagtalikod kay Joaquin, kundi pagprotekta sa sarili nilang dalawa. Isipin mo ito, kung nagkatim sila, at manominate ang grupo, sabay silang magiging alanganin, dalawang malalakas, dalawang emosyonal, dalawang may pressure, pero ngayon, may chance silang patunayan ang sarili nila individually, hiwalay ang laban, hiwalay ang spotlight. At totoo ang sinabi ng isang comment. Mas maganda minsan na hindi ka naididikit sa mabigat na emosyon para mas malinaw ang judgment mo, mas buo ang focus mo, at mas totoo ang kilos mo. Hindi ginamit ni Lela ang love team. Hindi ginamit ang fandom. Hindi ginamit ang emosyon bilang strategy. Ginamit niya ang utak. At doon siya naging kahanga-hanga. Kay Joaquin naman. Oo, nakakaawa, hindi natin itatanggi yan. Tao siya, may puso, may damdamin, masakit mapag-iwanan, masakit maramdaman na parang ikaw ang laging hindi pinipili, pero kung titignan natin ng patas, si Joaquin ay hindi mahina, task slayer siya, fighter siya, leader siya sa gawa, hindi sa salita. At minsan, ang mga hindi pinipili, sila ang mas lalong lumalakas. Tingnan nyo ang mga nakaraang seasons, ilang housemates na ang dumaan sa pagiging last choice, pero sila ang naging pinaka-solid, kasi doon nabubuo ang tunay na lakas ng loob, doon mo makikilala ang sarili mo ng walang sandalan. At kay Lela, hindi siya kontrabida sa kwentong ito. Isa siyang babaeng marunong magbasa ng sitwasyon, marunong magdistansya kapag kailangan, marunong pumili hindi lang ng tao, kundi ng timing. Hindi niya sinira si Joaquin. Hindi niya tinapakan si Joaquin. Hindi niya nilait si Joaquin. Pinili lang niya ang sarili niyang laban. At dapat nating igalang iyon. Kasi sa loob ng bahay ni Kuya, walang permanenteng kakampi. Ang meron lang, pansamantalang samahan. Pero ang tunay na laban, ikaw at ikaw lang. Kaya sa halip na gawing drama, gawin nating inspirasyon. Kay Joaquin, patunayan mo na hindi mo kailangan piliin para maging mahalaga. Kay Lela, ipakita mo na ang pagiging matatag ay hindi kawalan ng puso. At sa mga nanonood, huwag tayong mabilis humusga. Huwag tayong magdikta ng nararamdaman ng isang tao base lang sa isang eksena. Dahil sa likod ng isang pagpili, may libong dahilan na hindi natin nakikita. Sa dulo, hindi ito kwento ng pagtanggi. Ito ay kwento ng 2 taong piniling ipaglaban ang sarili nilang landas. At minsan, ang pinakamagandang support na maibibigay natin ay ang pag-unawa. Dahil sa PBB, hindi lahat ng hindi magkasama ay magkalaban. At hindi lahat ng hindi pinili ay talo. Minsan, sila pa ang panalo, at kung umabot ka dito, please follow para sa more PBB Collab updates.